So, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Okay, so this will be the last session po natin patungkol po sa ating pong pag-aaral patungkol sa responsibilities of an elect of God. Next Thursday will be our Lord's Supper. And then after our Lord's Supper next Thursday, magsisimula na po yung pagtayo muli ng mga young people natin. Okay, meron po silang iisang mensahe na dadalhin sa atin. Pero personal po yun. Paano sila inihahanda ng Panginoon para po sa kanilang future ministry, sa kanilang moral kalagayan, sa kanilang moral pagkatao. Paano nila nakikita na ang Lord, na ang Diyos ay inihahanda sila sa ministry. Kailangan po natin yun. Kailangan nila pala yun. At natin din, in the future, sapagkat nakikita po natin na ang church natin ay tinatawag talaga sa malaking gawain. Amen po ba? At kailangan po natin ng maraming manggagawa ng Panginoon. Pakalaki ng anihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya nananawagan ng ating Diyos ng mga manggagawang mag-aani. Okay? Sa ngayon, hindi po nyo nakikita na parang ang church natin ay merong direkta or intentional na paglabas para sa paghayo. Although may ibang paraan ang ginagawa sa atin ng Panginoon ngayon, very personal dealing sa ating pong outreaches, sa mga susunod na panahon, hindi po natin mapipigilan ang paggawa ng Panginoon. Ngayon pa nga lang po, nararamdaman na natin na unti-unti ang Diyos ay talagang nagdadala ng kaluluwa sa ating iglesia. Nakikita po natin yan, maraming mga bagong mukha sa church natin. Wala pa po doon yung nakikita natin intentional na talagang pagganap ng iglesia. How much more, pag dumating na po yung bulk o yung maraming pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi po yan kaya lang ng pastor o ng mga pastor. Hindi po yan kaya lang ng iilan. Ang ating Diyos po ay mangangailangan ng mga manggagawa. At ako po ay very positive po na ang ating iglesia, isa sa mga gagamitin ng ating Diyos para po ipakilala siya at ipalaganap ang kanyang mabuting balita. So, next Thursday, next, ibig sabihin, hindi pa sa Thursday, so sunod pa, ay tatayo po dito si Aloha para pangunahan po yung unang testimonya patungkol po sa mensahe binibigay sa atin ng Panginoon. Okay, so bilang wrap up po ng mensahe ng Panginoon sa atin, patungkol po sa focus natin na the elect, the identities of the elect, doon po sa pinag-aaralan natin responsibilities. This will be the night that we will wrap up all these responsibilities na pinag-aaralan natin. Okay, so tayo po bilang mga hinirang ng Diyos, listen very carefully, hindi lamang po tayo hinirang para maging hayahay. Patuloy po natin sinasabi yan. Although masaya ang buhay ng isang tunay na hinirang ng Diyos, magiging masaya po ang buhay niya. Kasi yun po ang pangako ng ating Panginoon. John chapter 10 verse 10, I have come that you might have life and have that life abundantly. Ibig sabihin yung sinasabi na ito, the fullest, na ang maximum. Nandun po lahat yun. Hindi po ang ating pong Diyos ay hindi siya sinungaling na Diyos. I can tell you that. In my 50 years of age, I can tell you that our God is a faithful God.
talagang ginagawa niya kung ano ang kanyang pinangako. Kaya sa lahat ng hinirang, mga kapatid, talagang mararanasan nila sa mundo ito at sa darating na panahon ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Alam po yan ang mga hinirang ng Diyos. Ngunit hindi ka lang hinirang o pinili ng Diyos, kapatid, para maging hayahay ka sa buhay na ito. Ibig sabihin, wala kang gagawin kundi humilata, kumain ng masarap, magbakasyon, maglamyer ka, pumunta sa SM mall, at mag-shopping, gano'n. Yun lang ang gagawin sa buhay mo, no? That is not the life that God designed for us as an elect. Pwede tayong magkaroon ng manakanakang gano'n. Hindi naman sinasabi ng Lord na gagawin ka niyang mongha o ilalagay ka niya sa isang lugar na isolated, na hindi ka na makakaalis. Hindi naman yun ang pinag-uusapan natin. Pero ang ating Diyos ay ginawa ang buhay ng mga hinirang niya, ng mga pinili niya, na maging kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Ibig sabihin, the only special, aside from Jesus Christ, revelation of God's glory, aside from Jesus Christ, that this world had seen 2,000 years ago, makikilala ang Diyos natin, ang glory niya, kaluwalhatian niya, sa pamamagitan ng mga taong hinirang niya. Okay? Hindi makikilala ang glory ng Lord sa mga taong hindi naman hinirang ng Diyos. Tandaan niya? Gano'n man ka-real ang buhay ng isang tao, gano'n man ka-successful sa ating perspective ang buhay ng isang tao, kung hindi siya hinirang ng Diyos, hindi lalabas sa Kanya, hindi magiging evident sa Kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapatid, mapalad ka kung hinirang ka ng Diyos, sapagkat sa mamamagitan mo ay magiging evident o lalabas ang kaluwalhatian o ang glory, ang gloria ng Diyos. At nangyayari yun, mga kapatid, kung nagiging responsable tayo sa pagiging anak natin ng Diyos. Okay? 15 po yung naisulat nating responsibilities bilang isang hinirang ng Diyos. Natalakay natin yung 13, tatalakayin natin ngayon yung natitirang 2 na lamang. So 15 itong mga responsibilities na ito. So, bago natin basahin yung huling verses patungkol dito, Colossians chapter 4, verses 16 to 17, i-include ko mamaya yung from 12 to 17. Isa-isahin ko muna ulit, mga kapatid. Okay? To remind us. So, yung kakatamaran ito, maging pasensyoso kayo. Kailangan yung nakikita sa sarili nyo na nagaganap sa inyo ang responsibilidad ng isang hinirang ng Diyos. Because when we sing, the words that we are singing kanina, habang nagpapa-awit si Marlon, sabi ng message, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Okay, paano ka nakakakanta ng goodness ng Lord? Because you understand deeply, you understand, the experience
the goodness of God. Okay? At ang taong, tandaan niyo ito mga kapatid, ang isang taong nagiging tunay na responsable sa pagganap ng mga pinapagawa ng Diyos, ito yung mga taong naiintindihan, nauunawang mabuti kung anong ibig sabihin ng goodness ng God. Okay? Kaya natututo silang ng mangako, kagaya ng sinasabi ni Marco kanina. Ano yung pangako mo doon? Yung, I lay down my life, I surrender now, I give you everything. Napaka-anong pangako ng mga kapatid. Nakakapanginig yun, sa totoo lang, because when you are facing the Almighty God, the omniscient God, the all-knowing God, the God who is in control of everything, when you are facing Him, at nangako pa sa Kanya na, I lay down my life, I'm surrendered now, and I will give you everything now, you must be very, 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 very truthful about the words that you are uttering to the Almighty God. Then sinabi ng Lord, eto ka, ayan ka, eto ko, huwag kang mangangako sa akin ng hindi totoo. Kailangan maging makatotohanan ng pangako natin sa Panginoon. At hindi yan basta nagiging makatotohanan kapag binitawan lang nito o iniyak nito. Hindi yan ang tinitignan ng Lord. Tandaan natin, makinig mabuti. Hindi tinitignan ng Lord, hindi niya pinapakinggan yung lakas ng boses mo o yung saganang luha mo. Hindi yan. Hindi tinitingnan ng Lord ang gaano karami ang ibibigay mo. Sabi ng Lord, thousands of cows, thousands of bulls, thousands of goats. Wala akong pakalam. Sa akin lahat yan. Yung inaalok mo sa akin lahat. Lahat ng pera mo, buhay mo, ialay mo. Wala akong pakialam. Ang tinitingnan ng Lord ay ano? The truthfulness of your heart. Yung katotohanan dito, kapatid. Totoo ba? Nagiging makatotohanan lang ito, mga kapatid. Ang Diyos ay ipinaliwanag sa iyong mabuti. You are enlightened about His goodness. And His goodness is really evident in your life because His goodness is being experienced in your life. At dahil naunawaan mo at nararamdaman mo at nararanasan mo ang kabutihan niya, kapatid, yun parang isang bukal sa puso mo. Dahil you're so grateful, tuwan-tuwa ka kasi nangyayari yan sa'yo, naiintindihan mo lang Diyos ang gumagawa niyan para yung bukal sa puso mo, sa pagkatao mo, na inuusan mo sa Panginoon. Kaya natututo ka, mangako sa Kanya. Alam ng Lord, hindi mo madadali 100%. Alam niya. Pero alam niya kung nagiging makatotohanan ang puso. Ang dami nating pangako sa Lord. Ang daming pangako ni Pastor doon sa Lord. Marami doon. Hindi natupad ni Pastor doon. Dahil madami sa pangako na yon ay lip service. Dahil kulang si Pastor Lloyd dati ng pagkaunawa, sino ba ang Diyos? Sino ba siya? Ano ba talaga ang kabutihan ng Diyos? Mapalad tayo. Kung unti-unting ipinapaunawa sa ating mga kapatid, listen very carefully. You have no other else but the Word of God. No other else.
na magbibigay sa iyo ng kapaliwanagan, kundi ang salita ng Diyos. Napakadalang ng pagkakataon na pumapanawag ang salita ng Diyos na very intense. At pag pumanawag ng salita ng Diyos, sabi ng Isaiah, hindi ito babalik sa Kanya na hindi nito ginagampanan ang layunin niya. Bakit niya ibinigay in a particular time, particular moment. So if your spiritual eyes and spiritual ears are open and you receive the word at pinaniwalaan mo ito, para kang magiging si Peter. Ano sabi ng Lord kay Peter? Come. Walk on the water. The word of Jesus Christ. Peter, come. Anong ginawa ni Peter? Yun lang ang narinig niya. The word. The word. At pinaniwalaan niya ang word, nakalakad siya sa tubig. The impossible happened because he heard the word and he believed the word. Bakit siya lumubog? Tinanggal niya ang kanyang focus sa salita at sa nagbibigay ng salita. Saan ang focus niya? Nasa mundo na naman. Umihip na naman si hangin. Naramdaman na naman niya yung lamig. Dahil na-focus siya sa mundo na naman, lulubog na naman siya. The only thing that can make possible the impossible is if you will believe the word of God. So listen very carefully. Listen very carefully. Meron lang tayong dalawang natitira. Responsibility. Kaya tinatanggap mong responsibilidad sa Diyos, mga kapatid, sapagkat naunawaan mong mabuti. Kaya unawain natin mabuti, mga kapatid. Because like na gumaganap sa Diyos, kunwaring naglilingkod pero hindi naiintindihan, is a very miserable life. Nakakangawit. Kasi gumaganap ka na hindi mo naiintindihan. Gumaganap ka na hindi mo naman talaga gustong ganapin. Kasi hindi mo naunawa. Okay? So, tapusin natin ang responsibilities, mga kapatid. Colossians chapter 4, verses 12 to 17. Although, ang natitira na lang natin verses 16 to 17. Verses 12 to 17. Okay. Sisimulan ko doon. Kasi nandun yung salitang dearly beloved, God's chosen people. Okay. Sabi ng verse 12. Therefore, when we say therefore, ano ibig sabihin? Conclusion. Tapos na ang argumento. Tapos na, ito na ang katotohanan. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Okay, pag sinabi mong God's chosen people, para kanino lang itong mga salitang to? Sa chosen people of God. Not everyone is God's chosen people. Okay? Listen very carefully. Hindi lahat, mga kapatid, ay makakarinig at makakaunawa. Kapag binanggit ng Biblia as God's chosen people at naririnig mong maliwanag ang sinasabi ng word, ibig sabihin, isa ka sa hinirang ng Diyos. I'm telling you the truth. Kapag naunawa mo. So listen very carefully. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together
in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Okay. Mga kapatid, 13 lang na pag-aralan natin. 13 responsibilities. Sige, hindi ko na babasahin yung 13. Let's jump doon sa pang-14 at pang-15. Okay, pang-14 na responsibilidad ng isang hinirang ng Diyos, mga kapatid, is worship God in the spirit of truth. Okay? Kung mapapansin niyo, mga kapatid, itong pang-14 na responsibilidad ay patungkol sa kagaya ng ginagawa natin na praise and worship. Okay? O paano naging biglang responsibility ng isang hinirang ng Diyos ang umawit? Sumambat magpuri sa pagitan ng songs and hymns and psalms. Sabi dito, as you sing songs, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart to God. Listen very carefully. Bakit tayo umaawit sa Diyos? Lalo na sa mga praise and worship. Bakit? Paano na-institute o paano na-establish na kasama talaga sa pananambahan ang pag-aawitan? Ano bang nangyari ng mga nauna na mananampalataya? The early Christians. Okay, the early Christians had access to the Old Testament stories. Meron silang mga recorded books, parchments ng Old Testament. Hindi pa compiled. Wala pang compilation ng buong Old Testament. Ang medyo magkakadikit lang yan, yung Pentateuch ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung kaya limang books. Medyo yun lang magkakadikit yan. Pero meron silang mga manakanakang hawak ng mga parchments o mga records ng Old Testament. Yun lang ang hawak ng mga early Christians. Pag sinabi natin early Christians, mga kapatid, ito na yung mga follower na after Jesus Christ. Okay? Ito yung mga tinuturuan ng mga apostol after Jesus Christ. And the early Christians. The first century, the second century, the third century. Third century kasi, nandiyan na si Emperor Constantine na ginawa ng official na ang kanilang religion is Christianity. Third century, 330 to 350 something. Okay, but the early Christians had access to the OT but not yet held the New Testament records. Wala pa silang compilation, which contains the gospel or the word of Christ. Paano ito lumaganap? Yun ang tanong. There are stories and teachings about God's grace in the life of Jesus Christ, through the life of Jesus Christ, were memorized and
passed on from person to person, generation to generation, through music. Okay? Kasi wala nga silang hawak na book. Ang ginagawa nila, kino-convert nila ito sa music. Nalalaman niyo kay Sister Mel na madaling makabisado ang isang bagay o isang istorya pag ipinalo mo siya sa pamamagitan ng pag-awit. Okay. Tayo, bilang mga bata, ang bilis natin natutunan si alphabet kasi inaawit natin siya. A, B, C, D, E. Okay? Mabilis nating ma-memorize at manatili sa ating isipan ng isang istorya o isang bagay sa pamamagitan ng awitin. Therefore, the most effective way to preserve the teachings during the times of the early Christians was through music. So pag nagsasama-sama sila, talagang kasama na sa kanilang pagtitipon ang awitan, pero ang awitan nila mga kapatid ay nakasentro sa teachings ng mga apostol, sa mga words ni Jesus Christ. Okay? Sana hindi tayo maliligaw ngayon. Bakit natin ginagamit ang mga worship? Para sumikat tayo? Dahil magandang tugtog? Dahil magandang awitan? Para magmukha tayong kagaya ng mga umaawit sa Hillsong o sa anumang sikat na mga umaawit, na mga artist? Sana huwag tayong maliligaw, mga kapatid. Bakit ginagamit ang worship, song, praises sa ating pananambahan? To remind us na manatili sa ating isipan ang salita at mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Not just to sing, not just because the music is good. No, the ultimate motive, the reason behind that singing, that praising, that worshiping, ay mga kapatid, para manatili sa atin ang katotohanan. Hindi para maging maganda tayo sa harapan at maganda at masaya ang awitan natin. No? Hindi yun. Yun ang dahilan. Kaya pinag-uutos sa atin as our responsibility as an elect to worship God in the spirit of truth by means of music. Okay? Tandaan niyo mga kapatid, mas importante ang mensahe o nilalaman ng awitin kaysa sa ganda ng tugtugan. Tandaan niyo, huwag tayong maghahanap ng ganda ng tugtugan pero wala tayong naiintindihan sa mensahe na inaawit natin. Wow. Very satanic yun. Tandaan niyo. Huwag kayong, ang tawag doon? Mabibighani, magagandahan sa music at kung paano ito inaawit ng mga sikat at gusto niyong gayahin yun. Pag yun ang tumatakbo sa isip niyo, hindi si Kristo ang pinupuntiryan. Okay? Very satanic, nagiging patungkol ka sa iyong sarili. Because you want the praise of man. You are not really praising God. You want men to praise you. Ang galing naman niya, ang gwapo naman niya, ang ganda naman suot niya, ang uso niyang tumugtog, ang ganda naman ang forma niya. Huwag kang pupunta doon. Kapatid, Truth and Life Christian Church, huwag tayong pupunta doon. Papunta sa impyerno yun, kahit nandito tayo sa church. You must secure in your mind and in your heart that you are really focusing yourself upon the glory of God in worship. Amen? Huwag mong titignan ang sarili mo. Matutunan ka sa mga tao sa huling araw na haharap sa Lord. Kala niya marami siyang nagawa. Lord, paawit ako sa iyong pangalan. Umalis ka dyan, hindi kita kilala.
mapaggawa ng, even though you are doing, it seems, that you're worshiping God, at umaakay ka ng tao through worship, pero ang tumatakbo sa isip mo pala, ay patungkol sa iyong sarili. Tandaan natin yan. Listen very carefully, truth and life, Christian Church. It's not about us. It's about God. It's about our Lord Jesus Christ. Okay? And to wrap everything. Okay. Lahat ng 14 na yun, mga kapatid, na responsibility ay mawawala ng kabuluhan na gagawa mo man lahat yun kung hindi mo naiintindihan ang pang-15. Anong pang-15 nating responsibility? Let us do everything for the glory of God in the name of Christ Jesus. Maraming gumagawa na nagsasabing gumagawa para sa Panginoon, para sa Diyos. Ang tanong, mga kapatid, ginagawa ba nila yon sa pangalan ni Jesucristo? Okay? Maraming religion, maraming pilantropo, maraming gumagawa, puno ng mabuti sa mundo. Ang tanong, ginagawa ba nila yon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? God will be glorified only. Listen very carefully. God will be glorified only if everything is being done in the name of our Lord Jesus Christ. Tandaan natin yan. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti, ginagawa nila para sa pangalan ni Jesucristo. Maraming politiko, magpapagawa ng daan para makarating sa inyo, para mailabas niyo mga produkto niyo galing sa magagandang lugar. Pero ilalagay nila sa karatula, Jesus Christ ba? Hindi. Ano ilalagay nila sa karatula? In the name of congressman, governor. Pero ba nila yan? Kailangan makita niyo mabuti, mga kapatid. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay ginagawa sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ang mga bagay na ginawa lamang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ang tatanggapin sa langit. Okay? Malupit pa nga, sinabi ng Matthew chapter 7, meron din naman mga taong gumagawa sa pangalan ng Panginoong Kristo pero hindi pa rin tinanggap sa langit. Bakit? Hindi kasi nag-agree ang sinasabi ng bibig sa tunay na nangyayari dito sa puso. Kakaintindihan tayo, mga kapatid. Kailangan nag-agree, mga kapatid, ang isip, ang puso, ang kaluluwa, ang lahat, para tanggapin ka sa langit. Kasi yun yung unang utos eh. Love the Lord your God with all your mind, all your heart, all your soul. Pag hindi nag-agree lahat yan, mga kapatid, hindi tatanggapin sa langit. Pasensyahan tayo, hindi tatanggapin sa langit. Pastor, napakahirap naman pala. No. Napakahirap naman pala sunod. No. Hindi mahirap. Bakit? You are not the one working. Who is the one who is working? The Holy Spirit who is in you. So listen very carefully. Do everything for the glory of God in Christ Jesus. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ang ating Diyos, Ama sa langit, the Almighty God, the omnipotent God, the sovereign God who controls everything, kapatid, umayag siya na ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat-lahat ng gagawin natin ay ipapangalan natin
Yung gagawin natin para sa Kanya, ay ipapangalan natin sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Okay? Pumayag siya na lahat ng nangyayari ay sa pamamagitan ng pangalang Yesu Cristo. Jesus Christ. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Wala kang ididiretso, hindi niya tatanggapin. Anong sabi diyan? Do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Tatanggapin lang niya kung ipapangalan mo ito kay Yesu Cristo. Okay, ngayon nyo lang pa malalaman yun. Huwag mo ididiretso. Ama. Tapos walang pangalang Jesus Christ. No, no, no. In the name of the Lord Jesus Christ. One God in Triune Deity. In three persons. Diyos Ama, Diyos Anak, may pangalan, Jesus Christ, God the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit na binigay sa iyo ng Panginoon, pinadala ng Panginoon sa Kristo, will enable you, will give you strength and courage and boldness and everything you need para magawa mo ang lahat sa pangalan ng second person ni Jesus Christ, para ang gagawin mo ay magiging katanggap-tanggap lahat sa langit. Okay? That is the process. Yun ang prosesong ginawa ng langit para sa atin, para mabigyan natin siya ng kapurihan. Okay. As a professed Christian, you represent Christ all the time. Okay? When you say with your lips that I am a Christian, ako'y anak ng Diyos, ako'y hinirang ng Diyos, pinili niya ako, Kristiyano ako, pag sinasabi ng bibig mo yan, kapatid, you have the responsibility to represent Christ all the time. All the time. Hindi ka pwedeng umatras sa responsibilidad na i-represent mo siya sa lahat ng pagkakataon. Hirap naman, Pastor. Hindi. No. Hindi mahirap. Your testimony, bakit ginawang ganun ng Diyos, mga kapatid? Bakit yung sinasabing Christian ay kailangang i-represent si Yesu Cristo sa lahat ng pagkakataon? Bakit, Pastor? Your testimony is very vital, very important to God's glory in this planet Earth. Okay? Huwag kang maghintay ng iba. Pag may tulak yung kapatid mo, ikaw na lang. No! If you say that you are a Christian, kapatid, i-represent mo si Jesus Christ all the time. Huwag kang magtutulak ng iba. Ikaw na lang. Kaya mo yan. No! Huwag mo sabihin, Kristiyano ka, kung hindi mo siya kayang i-represent sa lahat ng pagkakataon. When you say you are a Christian, you must, yung responsibility mo, kapatid, you must represent Him all the time. Because your testimony, your life, is very vital for His glory. Pag nakita yung buhay mo, at napakahusay ng buhay na yan, at nalaman na, sino ba yan? Tika, saan ba yan? Ano bang ginagawa niya? Kasi ano yan? Christian yan? Ganun ba? Ganyan pala mga Christian. Kaninong glory yun? Glory to God. Sinong gagawa no? Sinong hinihintay mong gumawa no? Ikaw lang. Kasi hiniran ka ng Diyos para gawin ang kalooban ng Diyos. At pag nagagawa mo ang kanyang kalooban, His name will be glorified. Okay? Maluluwalhati.
God's glory, tandaan mo ito, in your life is not something that you can manufacture. You cannot fake it. Okay? Even though you say that you are a Christian, sinabi mo, Kristiyano ka, kapatid, hindi mo mapepeke ang glory na yun. Hindi ka makakapag-manufacture na isang buhay na magiging glorified sa Lord. No, you cannot do it. Ang makapagbibigay ng ebidensya ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang mga taong hinirang ng Diyos. Because the Holy Spirit is living in their life. Kaya magsashine sila. Because God is consecrating you. God is setting you apart. Magsashine ka. Ihilaw ka. Your life will be glorified to God. And you cannot manufacture it. You cannot fake it. Hindi mo magagawa-gawa yun. Pero tunay na mangyayari yung sa totoong hinirang ng Diyos. Amen. Magaganap yun. Kung tunay kang hinirang ng Diyos. Listen very carefully. Hindi mo basta-basta maiintindihan ang wisdom ng Lord, ang karunungan ng Lord sa mundong ito. Wala dito. Nasa salita ng Diyos. Kapatid. Okay? Your life as an elect will be used by God. Gagamitin ng Diyos for His glory, and no one can stop that from happening. Kung pinili ka ng Diyos, kung hinirang ka ng Diyos, ititindig ka niya, kapatid, at mag-iilaw ang buhay mo. Okay? So, ang pang-15 responsibilidad mo, kapatid, do everything, use that life, do everything for the glory of God in the name of Jesus Christ, our Lord. Papurihan po natin siya. Palakpakan po natin. Okay, 15 po yan, mga kapatid. I-meditate nyo. Araw-araw, tingnan nyo sarili nyo. Paano kayo nagma-mark up doon sa mga responsibility na yan para mag-gauge nyo, kapatid. Nasa na kayo sa pagiging mananampalataya. Okay, our last question. Our last question.